Simula umpisahan ni Manila Mayor Alfredo Lim ang kanyang bagong kampanya laban sa mga drug pushers, naiiwasan na natin ang bahay ng mga ito. Kapag markado ng pulang pintura, drug pusher daw ang nakatira dito. Pero sino nga ba ang mga taong ito? Mga drug pusher nga ba silang talaga? Bibigyan po natin ng mukha ang mga taong nasa likod ng mga pintuang markado ng pula. Ito ang tahanan ni Linda Torrente sa Santa Mesa. Isa ito sa mahigit sa 200 kabahayang minarkahan ng pula ng Pulis Manila sa kampanya ni Mayor Alfredo Lim laban sa ipinagbabawal na gamot. Ni-raid ang bahay ng mga Torrente noong Nobyembre 1996 ng mga tauhan ng Western Police District, kung saan ilang matataas na kalibreng baril at 3 kilo di umano ng shabu ang nasakote sa loob ng kanilang tahanan. Si Chief Inspector Yabut ang isa sa mga namuno sa operasyong yun. Siya pa rin ang namuno sa Operation Spray Paint ngayon. Kinabitan namin ito dahil yung isang 2 anak nito nakapagpiyansa at yung isa ay nababalita na naman na nagtutulak ng shabu dito sa kanila. Pero matuturo niyo ba itong aksyon? 1996 pa na aresto to, tapos ito lang yung Hindi, bukod sa nag-hearing ang kaso, no? Yung anak nito ay nababalita naman sa droga. So, pinagana namin ito para malaman niya na identify talaga ito. 8 buwan nang nakakulong ang suspect na si Linda Torrente. Ang anak niyang si Dexter naman ay nakapagpiyansa. Nung hapon din yun, umuwi galing paaralan si David, ang bunsong kapatid ni Dexter. Ang 4 na beses na uwi naman. ano sasabi? Hindi naman totoo yan eh. Hindi totoo, pero na-raid na itong bahay niya noong 1996. Pero hindi naman totoo yan nilalagay niya. Bakit nasa kulungan? Hindi pa naman tapos yung kaso, di ba? Lagi lang ko kasi nilalagay ng ganyan eh. Hindi pa naman tapos yung kaso eh. So, Napatunayan na sa kanila nilagyan. At tulad ng dating gawi, binura ni David ang marka pagkaalis ng mga pulis. Binalikan namin ang bahay kinabukasan. Hindi malinis na bakod ang sumalubong sa amin, kundi ito. Kanina pagdating ko, nasak na naman ako, puno-puno na yung bahay. Itinuturong drug pusher si Dexter ng mga pulis. Kabilang siya sa mga nahuli sa raid noong 1996. Inaano nila ako na nagpupush daw ako ng drugs ngayon. Lagi naman ako dyan sa labas, ba't nila ako huliin kung meron naman, di ba? Sina Dexter, Darwin at David ang tanging nakatira sa bahay na ito. Patay na ang kanilang ama habang nakakulong naman ang kanilang ina. Dati pa, special effects sa pelikula ang kanilang trabaho. Ngunit dahil sa kahihiyang ito, madalang na rin ang ulog ng grasya. Hindi naiilang sila sa akin, saka yung iba sasabi, drug lord daw ako. So maglalaro lang daw ako sa set, parang pinaka-front ko lang daw itong effects. Baka raw madisgrasya pa yung mga artista. Dahil nag-drugs daw ako, ganun. So bali, yung work ko parang mabuti pa yung patak ng ulan. Dahil naman sa tagtad na ngayon ng pintura ang kanilang bahay, nahihiya na rin pumasok sa eskwelahan si David. Sana po yun na pong namin, wala lang po yung sa gitna kasi nakakahiya naman po. Kahihiyan. Yan ang layo ng pagmamarkang ito ayon kay Chief Inspector Yabut. At anya kung may tiyaga silang magbura, mas matyaga sila anyang magpinta. Ayon kay Mayor Alfredo Lim, malala ang problema sa illegal na droga dito sa lungsod ng Maynila, kung kaya't ito ang isa sa mga nakikita niyang paraan upang masupil ang problemang ito. Ang tanong, uubra naman kaya at makatarungan ba ang kanyang kampanya? Ika-9 ng Hulyo, Webes, sa pamumuno ng mga tauhan ng Station 9, sumama ang Brigada 7 sa bahay ni retired Colonel Luan Singh. Matagal nang nakakulong ang anak niyang si Arturo sa pagtutulak ng shabu. Ngunit ano ito? Sa ilalim ng karatulang Ice for Sale, kakaibang yelo ang di umano'y aksidenteng nadiskubre ng mga pulis. Ito lang sa may pinto, ah. Pakita niyo. Tingnan. Ibulok kaya naman ito sa kaso. Tingnan na yan, ha? Ayan, ha? Pasensya, ha? Walang ano rito, ha? Ibig sabihin, this is a fair and square, ano, ha? An operation. Kasi pag sarado ng pinto, bumuka ito. Oh. Di kaya ito planted ng pulis?
Hindi inaasahan ngunit ganito raw talaga, ayon kay Martinez. Ang operasyon ng ilang mga pusher. Iniiwasang sa loob ng bahay ang palitan ng shabu at pera kung kaya't saan-saan na lang ito'y sinusuksok. Sa laboratory examination ng NBI, kumpirmadong methamphetamine hydrochloride o shabu ang nakumpiska sa mga luwansing. 0.03 grams, kilala sa kalye bilang tingi-tingi. Pero ngayon sa black market, 500 pesos na raw. Tinangka namin kausapin ang pamilya Luwansing. Tumanggi silang magpa-interview. Binalikan namin ang isa sa mga bahay na napinturahan ng Station 9 noong nakaraang linggo. Bahay ng suspect na kinilalang si Lito Apostol. Si Apostol ay nakakulong ngayon. May mga barkada ka daw dito, marami nagsasabi yun, mga nagpupuntahan dyan, mga ganun daw sila. Mga adik daw sila. Hindi binura ng kapatid ni Apostol ang mga marka. Umalis na lang siya dahil sa sobrang kahihiyan. Ayon sa ilang nakausap namin, kilala rito ang gawain ni Lito Apostol. Parati rin sa kanto yan, nag-aabang ng customer na tapos dadalhin dyan. Diyan sila nag-session. Alam dito, hindi lang makapagsalita sila. Dahil may natatakot, ganyan. Marami sila na papunta-punta dyan. Minsan, gantong oras, nag-session dyan eh. Hanggang sa alauna, alas 2 ng gabi. Ayon kay Martinez, nagbago na ang estilo ng pagbebenta ng iligal na droga ngayon. Mass-based sa ang pagbebenta. Tulad nitong eskinita sa bintanang ito na lantarang nakapaskil. Bawal ang user na walang pera. Kasi po, nung maliit na po ako, madalas ko nakikita mga damo, tapos po parang asin-asin. Hindi ko naman pinapansin. Akala ko mga asin lang. Parang masyadong daring na at parang parang bilihan na ng candy. Na pag ang bata walang pera, hindi makakabili ng candy. At parang sa pelikula, ito ang sagot ng mga umano'y bida. Pusher, katapat, bala, sa bahay ng suspect na si Junior Mali. Pusher at bungo sa bahay ni Orlando Naval. Ang bahay ng isang alias Tony Calvo na 2 beses pang binalikan ng mga pulis. Ni kotse niya ay hindi pinalampas. Pinintahan ito noong 3 ng Hulyo at matapos linisin ang kotse, pinta uli kinabukasan. Inalis nila yung paint. But as what the mayor has said, continuous itong campaign na to, sustain, and we will repaint whatever we have painted before. Katulong ng mga pulis sa kanilang Operation Spray Paint ang mga barangay kagawad. Saksi siya sa pagtutulak sa kanyang eskinita. Lagi po kami nakikipag-contact sa pulis kasi wala namang pulis eh. Sa pagkakal marami. Yung bang matagal ang dating, kasi pagtawag namin, minsan nakakaalis na sila. Pero talagang Oo, dito. tuloy-tuloy ang operation. Tuloy-tuloy ho kasi doon sila kumukuha sa tramo eh. Pasa yun. Pasa yun. Tapos dadalhin. Dito dadalhin. Tapos dito ngayon nagbebentahan ngayon. Kaya ang tao dito labas-masok. Madaling araw. Hindi lamang mga maliliit na drug pusher ang makakaranas ng kahihiyang ito. Bakit pinoproteksyonan mo itong drug pusher? Yung bahay niya. Ha? Sir Jimenez? Ha? Hindi mo dapat ikaw pulis ka, dapat hulihin mo itong drug pusher. Nahuli na ni Captain Yapot, tapos susuhulan mo pa ng 20,000. You are violating your oath of office. Pati ang bahay ni PO3 Renato Jimenez sa Molave Extension Barrio Obrero ay tinatakan ng drug protector. Yung bahay niya, pininturahan mo na drug protector. Yan. Okay. Kaya no exemption dito, Nobody is above the law. That belies the allegation that our objectives here are only against poor people, no? Kahit na mayaman yan, tatamaan yan. Mayaman at mahirap walang lusot, seryosong kampanya o pakitang gilas lamang. Puros bahay ng mga drug pusher ngunit hindi ng drug supplier. Solusyon ba o panakit butas lang ito sa totoong problema? Mayor Lim,
Uubra ba ang kampanyang ito? Huwag masyadong ano sir, Kahapon ay hindi nagpaawat si Manila Mayor Alfredo Lim sa pagpinta mismo ng mga lungga ng mga di umano'y drug pusher sa Tondo. Ito ay patunay ng isang bagay, anya, na wala siyang nilalabag sa batas sa ganitong uri ng kampanya. I was the one who gave the order. Ang aking paniwala, legal at valid yung order ko. Ako na lang ang demanda. At sasagutin ko yan. Sanay na ang marami sa estilo ni Lim. Ala Clint Eastwood sa pelikulang Dirty Harry. Ika nga, walang takot sa mga kontrabida. Malaking negosyo, mahirap patayin. Ang shabu ay isang 204 billion peso business ngayon sa Pilipinas. Sabi nga, nagpapaikot na rin ang ekonomiya, ngunit pumapatay naman ng kaluluwa. Palagay ko, walang karapatan ang drug pusher na biktimahin yung mga ibang tao at sirain ang kanilang kinabukasan. That's not a right. Ang right yung right mo na tumulong ka sa kapwa-tao, wag mong pipirhisuhin yung tao. Pero pag sinabi mo, yung gusto mo lang na kumita ng pera, ano mangyari dito sa pinagbebentahan mo ng gamot, I don't think that's a right. Yan ang sinasabi ko nga, it's a wrong perpetrated on the human rights of the victim. Batay sa pinakahuling record, may 213 kabahayan na ang napinturahan ng Pulis Maynila. Lahat ng ito nila ay naaresto o di kaya ay may kaso ngayon sa korte. Ngunit ang problema ayon sa Commission on Human Rights, hindi lahat ng ito ay convicted o sentensyado na. Kailangan naman i-respect nila ang human rights of everybody. Because whether victim or accused, they are entitled to human rights. Under the Bill of Rights, where the innocence of a person is presumed until otherwise convicted by a court of justice. Anya, iligal ang bansagang drug pusher ang isang suspect na hindi pa sentensyado ng korte. Tulad na lang ng nangyari kay Danilo sa Ligumba. Minarkahan kamakailan ng mga pulis ang kanyang bahay. Sa galit, nagsampa siya ng reklamo sa komisyon. Pinuntahan namin ang bahay ni Danilo at nadatna namin ang kanyang misis. Nasa trabaho raw si Mister. Sang-ayon si Gemma sa reklamong isinampa ng kanyang asawa sa CHR. Yun nga ho, na basta na lang nila nilagyan. Dapat ho, yung bang imbestagahan muna nilang mabuti kung yung gumamit ng address namin, kung dito nga ho talaga nakadlagay para hindi naman ho nasisira yung mga pangalan ng mga taong nakatira dito sa nilalagyan nilang ganyang Hindi naman ho kami against dun sa ni Mayor Lim na lang ho namin, pinoprotektahan lang ho namin yung sarili din po namin pamilya kasi hindi ho natin alam baka mamaya bigla na lang kami papasukin dito. Wala naman ho kami kaalam-alam doon. Baka ho mapahamak pa ho kami. Naburaman sa kanilang bakod ang markang drug pusher, sariwa pa rin ang galit sa anilay hindi makatarungang aksyong ito. Ayon din sa barangay captain, hindi rin siya naniniwalang pusher si Danilo. Kasi yung mga nilalagay nilang tatak dyan, hindi naman talaga yan. Kaya nagre-react yung may-ari sa akin na bakit ganito. Ngayon, ang gusto ko, okay sana ako sa ganyan, okay sana kay Mayor Lim yung mga ganyan, pabor ako. Kaya lang minsan, ang nilalagyan ng mga otoridad na utos sa kanila, hindi maganda. Ayon kay De La Cruz, problema pa kapag paupahang apartment ang pinipinturahan dahil damay ang mga walang alam na umuupa. Di nilagyan nila ngayon yan. Yan dami nang umupa. Baka sabihin nung yung papasok na bisita dyan, mga pusher yan. Lahat yan umuupa. Kaya nagre-react lahat yan. Ito rin ang problemang nadiskubre ng Brigada 7 habang hinahalukay ang mga records ng mga di umano'y pusher na minarkahan ng bahay. Lumalabas sa criminal records ng WPD, hindi magkatugma ang address at pangalan ng mga suspect na inaakalang nakatira roon. Sang-ayon naman si Congressman Roy Logole sa kampanya ni Lim laban sa mga pusher. Katunayan, meron pa siyang mungkahi na pandagdag pa ng kahihiyan. Ang ginagawa namin, magkikita kami sa isang lugar. Andyan, may mga bandera kami. Alsamasa kontra droga. Tapos Task Force Alamid. Yan yung task force na tinatag naman ni Mayor Marquez na sa pamumuno ni John Banaga. Ito yung mga pulis, mga barangay tanod.
magpaparada kami. Merong ingay yan. Minsan may mga parang drum and bugle corps pa. Tapos, alam namin, in general, kung saan yung mga lugar na talagang naglilipana yung mga drug pusher at yung mga drug users din. At bibigyan ako ng informasyon. Alam namin kung saan yung mga ibang lugar, tatapatan namin yan. Andun, siguro mga 100 tao, andun yung mga bandera, yung mga ingay, may mga sound system kami ron. At ako magbibigay ng talumpati. Ano? Pakiulit? Nagbibigay ng talumpati sa tapat ng bahay ng drug pusher? Kung alam namin yung unang pangalan, no, sabihin namin, Aling Karen, kami nandito, nakikiusap kami sa inyo. Itigil nyo na yung ginagawa ninyo. Nandito kami, santong dasalan. Sapagkat marami na kayong pinipinsalang mga buhay ng mga tao, mga bata, mga pamilya. Pakiusap po yan. Itigil nyo na. Pag hindi nyo tinigil, kami babalik dito. Hindi na santong dasalan. Tapos tatanungin ko yung mga tao, mga kababayan, anong gusto nyo? Pagkatapos ng santong dasalan, tapos sila na ang sisigaw, santong paspasan. Ito naman ang Alsa-Masa program kontra droga sa Parañaque at anya nag-aalsa balutan din ang mga pusher. Ani Goles at Lim, protektado sila ng Article 2, Section 13 ng 1987 Constitution na siyang nagsasaad na tumatayong ama ang mga opisyalis ng kanilang lugar. Ngunit vandalism daw ang kampanyang ito ni Lim. Kasi we have a purpose for this, to stop this drug pushing. Ang vandalism, yung walang katuturan yung ginagawa mo, gusto mo lang mamerhisyo at makasama ka sa tao. Ito ang pinoprotektahan natin dito yung marami pang mabibiktima. Ayon kay Mayor Lim, walang ngipin ang batas sa iligal na droga. Sa ilalim ng batas, kapag bumaba sa 200 gramo ng droga ang nasakote sa suspect, maari pa itong makapagpiyansa. Parusang kamatayan lamang kapag tumaas ito ng 200 grams. Irrespective of the quantity, kahit 5 grams yan, if caught in the act of drug pushing, non-bailable. Dahil kung non-bailable yan, he will be languishing in jail until such time that the judge promulgates the decision. It will take 1 year, 2 years, 3 years. In the meantime, neutralize ang kanyang drug activities. Ito ang dahilan anya kung kaya't labas-masok lang sa kulungan ang mga pusher at kung kaya't hindi humihinto ang kanilang pagtutulak. Ito'y dahil na rin sa mga backer nilang pulis at matataas na opisyales. Tulad nito, kamakailan, inaresto ng NBI si Inspector Primar Rodica, miyembro ng PACC Task Force Habagat. Nadakip sa kanya ay 4 na kilong shabu na nagkakahalagang 8 milyong piso. Ditong nakaraang linggo, 10 pulis Maynila rin ang dinismiss dahil sa napatunayang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pulis na user. 20 pulis Maynila ang nasa drug watch ng Western Police District. Nagpakitang gilas naman ang NARCOM nitong nakaraang linggo at ni-round up ang 117 di umano'y street pusher. Sa isang gabi lang yan, ha? Kung kaya naman pala nito, di saan ang butas at bakit lumalala ang sitwasyon? Ang sagot ko naman dyan, okay, you reduce the penalty, hindi death, pero non-bailable din. Kaya ka pagpalagay, 10 grams o 20 grams, hindi rin siya pwedeng mag-bail. Pero ang sentensya, maaaring 2 years, 4 years, o 6 years, 10 years. Hindi lang death penalty. Ano bang tingin ng taong bayan dito? Maganda ito, wala lang. Bakit, sir? Baka bandang uli, maliwala yun. Bakit nyo nasabi yun? Halimbawa, mawala sila. Oo. Yung mapapalit. Oo. Yan lang ang dapat para hindi masirang yung mga pangarap ng mga kabataan ba? Tama lang kasi para mabawasan na rin yung mga masasamang gawain ng mga pusher. Ayon sa human rights, suspect o kriminal man ay may karapatan din. Sagot naman ni Lim, ang kahihiyan ng pusher ay nangangahulugan ng proteksyon sa mamamayan. Ano nga naman, Anya, ang silbi ng pag-arestong paulit-ulit sa mga pusher kung paulit-ulit din itong nakakapagpiyansa
at walang hinto at tahasang nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Hanggang saan ba ang nararapat na hangganan? Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila, reporting. Hindi simple ang makigera sa iligal na droga. Pero kung napatunayan ng nagkasala ang isang tao kaugnay ng iligal na pagbibenta ng droga, naniniwala kaming may karapatan tayong malaman ito. May mungkahi nga lang po kami. Sa susunod na pipinturahan ng mga bahay, tukuyin lang kung sino ang drug pusher rito. Ang delikadong sitwasyon sa Mindanao kahit na nandoon na ang ARMM Governor na si Nur Miswari sa pagbabalik po ng Brigada 7.